Hello mga busing, mga madami. Ito na naman ako, ang inyong driver, sweet lover na vlogger. Yehey! Mabuhay kayong lahat. Bagong lahat, mag-shoutout muna ako sa buong mundo. Shoutout sa Asia. Shoutout sa Middle East. Shoutout sa Europe. Shoutout sa Africa. Shout out sa North America at dito sa amin ay umaga na po. Good morning lahat dyan sa buong Canada. Okay. Shout out dyan sa atin sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, mga busing. Shout out po sa inyong lahat at mabuhay po kayo. Mga busing, mga madam, please pakidalaw po naman nyo ang aking YouTube channel, Idi Makasilang po. Idi Makasilang po, pakidalaw niyo po at mag-subscribe kayo at ang makita ninyo ang mga ina-upload ko doon, click ang notification at pati ang bell at on at mag-share, like lang po, pakidalaw po ang aking YouTube channel mga kaibigan. Pasyalan niyo po naman mga busing, mga madam, please lang ang aking YouTube channel na Idi Makasilang. At ang aking Facebook po, maraming salamat mga followers ko sa malaki ang pagbabago, malaki ang pagbabago. Maraming salamat po sa aking minamahal na mga followers. Sa mga hindi pa po nag-follow, please like and share at mag-comment din po kayo. Maraming salamat sa mga hindi nag-follow, mga busing, mga madam. Okay, maraming salamat at good day sa buong mundo at magandang madaling araw na siguro dyan sa inyo sa Pilipinas. Magandang madaling araw at sana mag-enjoy kayo sa aking mga topic ngayon. Okay mga busing, mga madam, ang pag-uusapan natin ay tungkol kay Inday Sara at ang mga Senado. Okay, unahin natin ang Senado. Ayon sa akin na nabalitaan na nagre-ready na po ang ating mahal na Senate President. Pinulong niya ang kanyang mga senador para sa darating na impeachment ni Sara, kasi alam na nila na aakyat pala talaga daw aakyat talaga sa Senado ang impeachment ni Sara. So ayun, naka-ready na sila para pag nandyan na, forthwith na kaagad, sabi nga. Di katulad kay Escudero, fourth month. 4 na buwan niya tiningga, pagdating sa 4 na buwan wala rin, di ba? Talagang pinatay talaga ni Escudero yung impeachment ni Sara. So hindi talaga magandang halimbawa to si Escudero. O ayun, hindi nakuan siya, inold siya sa hold the departure. So hindi siya makakalabas ng bansa dahil yun ang kwan ni Ombudsman Boying Remulla, si Ombudsman. Dapat lang ganun kasi grabing magnanakaw yan si Escudero. So yun, salamat sa Senado at magre-ready sila para sa pagdating sa impeachment ni Inday Sara. Handa na sila. O di ayos, di ba? Ang ganda ang kwan. Nakaplano na kaagad. Plano, di ba? Hindi katulad kay Escudero bis na forthwith, ginawa niyang 4th month. 4 na buwan maghintay yung tao, pagdating sa 4 na buwan wala rin pala talaga naman to si Escudero, Cheese Escudero. Kaya yung cheese, napanis yung cheese Tama lang na ang pangalan niya, cheese dahil napanis yung cheese sa 4 na buwan. Di ba napapanis yung cheese? Kaya ganun ang nangyari sa kanya. Ngayon, di at least Senate President natin ay si Tito Soto, talagang maglilingkod siya sa taong bayan. Yun naman dapat talaga maglingkod siya sa taong bayan para at least kung may kasalanan man wala si Inday Sayad, di okay, pagka nakalusot siya sa impeachment diyan sa Senado, tuloy ang maligaya ni Inday Sayad. Tuloy ang pagtakbo niya sa presidente sa 2028. Basta hindi lang pag nagbago ang mga didilis na senador,
laglag ang kwan ni Inday Sara at mga pangarap niya magiging presidente, pagtakbo ng presidente, di ba? At least di ba? At least maganda yung kwan, mga plano ni Senate President Tito Soto na maghahanda na talaga. Kasi alam na pala nilang aakyat talaga sa Senado yung impeachment ni Inday Sara. Di ba? Okay, dito tayo sa kay Inday Sara. Para sa akin, hindi talaga ito magiging, dapat lang na hindi magiging presidente ito si Inday Sara eh. Kasi lumalabas yung kabubuan nito at ang ugali, iba ang ugali nito eh. Lumalabas yung ub niya, yung kabubuan niya at arrogante at tanga, di ba? Arrogante na, tanga pa, di ba? Hindi mo hindi ito dapat magiging presidente. Tapos biruin mo mga busing mga madam, ha? Ganyan ba ang presidente kapag nag-guest doon siya sa mga kindergarten, elementary? Anong klaseng vice president yan? Magigis ka sa kindergarten. Ganito ang sinabi. Oh, mga bata, marunong na ba kayo magbasa? Para pagpunta niyo sa grade 1, ready na kayo, marunong na kayo magbasa, 'di ba mga bata? Ayun, yung mga bata naglalaro, walang nakikinig sa kanya. O 'di ba? Ganun ba yung gusto niyo, presidente? O dapat 'yan pagka umaatin siya sa mga ganyan, inibitahan siya sa mga doon sa university, mga college graduate, sa university graduate, doon sa mga university kasi yung mga graduate college mag-graduate, na yan, mga matatanda na, kaya nga college graduate tsaka university, at least nakikinig sila, makakapulot sila ng aral, di ba? Hindi doon sa elementary tsaka kinder, mga bata, marunong na ba kayo magbasa para pagdating nyo sa grade 1, ready na kayo magbasa, di ba mga bata? Ginoo ko. Kaya hindi pwede magiging presidente. Di ba? Paano magiging presidente yan? Ginoo. Wala sa ulog. Gawin yung presidente. Baka tapos mumurahin pa niya yung mga tao diyan pag hindi niya gusto yung mga tao, mumurahin niya, baka ipapasalvage pa niya kasi nasa dugo na nila yung yung pagpatay ng tao di ba? Ang daming pinapatayan sa Davao utos lang dito utos dito, utos doon. Pag hindi nila gusto yung tao, papatayan nila sa utos yun, magaling sila sa utos pagpatay, pero sa personal talaga na pagpatay, hindi yan sila, takot yan sila, di ba? Si Basti nga lagi naghahamon pag kinasahan, ayaw sumipot so magaling lang sila sa utos paano pumatay ng tao, pero yung personal papatay, takot yan sila. Ganyan yung mga Duterte's families, di ba? O di nakarma sila ngayon, o di tuloy-tuloy yung karma nila, di ba? O basta mga bossing mga madam, pagdating sa kung hindi man ma-impeach yan yung mga senado, hindi magbabago, ay pagdating sa 2028 wag na nating ibuto yan, kasi wala, kawawa ang mga dyan sa Pilipinas, kawawa talaga kasi hindi magandang halimbawa yan siya sa mga tao magiging presidente, di ba? Paano kung magsalita yan sa ibang bansa, maggigis siya sa ibang bansa? Natural, mayroong katabi lagi yan, mga translation niya. Pero kung siya lang, hindi niya kayang magsalita na nag-iisa. Mayroon laging katabi yan. May translation lagi yan. Di ba? Ganun ka. Kaya hindi pwede magiging presidente. Kasi nga, tanga na, arrogante pa. Di ba mga busing mga madam? Wala sa hulog. Hindi siya pwede. Pero mo
mayor ka lang, mayor ka lang, tapos ilang taong ka lang nagiging vice presidente, bilyonaryo ka na. Saan mo kinuha yung pera? Di ba? Bilyonis ang pera. Hindi yung 6.77 billion hindi pa yun. Kung ang dami pa doon. Di ba? Saan niya kinuha ang pera? Mayor lang siya ng kwan. Ha? Billion. Ano yan? Ano yan? Ang mahal ng singil niya sa attorney. Hindi naman nagpa-practice ng attorney yan. Kasi nga, bubong nga eh. Di ba? Ubong nga eh. Oh. Saan niya kinuha ang pera? Siyempre doon sa mga drug lord, sa mga pag nanakaw ng kaban ng bayan, napatunayan naman talaga eh. Di ba? Napatunayan ngayon na lang si Pulong 51 billion saan niya na pinunta? Di ba? Yung 51 billion, napakalaking pera, 51 billion. Talagang pinulsa na, di ba? Di ba? Mga Duterte, magaling sila sa nakaw. Yun lang ang trabaho nila eh. Kaya hindi pwedeng magiging presidente yan si Sara. Hanggang pasalamat nga siya, nanalo pa siya ng vice president. Nung una, akala ko okay nung nanalo siya ng vice president eh. Ito, okay na to, tandem. Ay, nung kinontra niya na ang ating mahal na Pangulo, si Bongbong Marcos, doon lumabas yung kabubuhan niya eh. Di ba? Lumabas yung kabubuhan niya. Hindi marunong magsalita pa lang po. Hindi pala marunong mag-deliver sa mga how to deliver to the people, yung pagsasalita niya. Hindi pala maayos ang kaya mga bossing, mga madam, please sasakit lang ang ulo natin dyan sa tao, sa babaeng ito. Kasi nga ubod ng ubod ng arrogante, ubod ng tanga, di ba? Pero yung magigis sa elementary at saka sa kindergarten, ikigis, tapos nagsasalita doon ang mga bata naglalaro. Paano maintindihan yung mga sinasabi? Di ba? Wala talaga sa ulog mga busing, mga madam. Kasi nga tanga nga, ubod ng tanga at arrogante, di ba? Kaya hindi siya pwedeng magiging presidente. Kasi kawawa ang Pilipinas. Mag-aakuan lang siya yung mga abusudahin lang siya, abusuhin lang siya ng mga sekretary niya. Tingnan mo si dating Pangulong Digong Duterte. Inaabuso siya ni Bongo, ni Bato, tsaka yung mga sekretary niya. Nakaw dito, nakaw doon. Kasi siya, si Pangulong Duterte din, dati magnanakaw din, kaya puro nakaw sila. Di ba? O gano'n ang mangyayari kay Inday Sara, abusudahin din siya ng sekretary niya. Nakaw dito, nakaw doon. Kasi walang alam nga eh, nga eh. Di ba mga busing, mga madam? Di ba? Mga busing, mga madam, nanakawan lang siya ng mga sekretary niya pag yan ang nagiging presidente. Kasi nga eh. Lalong lalaki ang utang natin kasi uutang sila para nanakawin lang nila. Ganun lang kasimple yung mga busing, mga madam. Kasi nga, eh. Di ba? Wala sa hulog eh. Kaya kawawa ang taong bayan kapag yan ang nagiging presidente. Sana nga matuluyan na ma-impeach yan sa Senado para hindi na makatakbo sa 2028. Sana magbago yung mga didilis na senador. Imposible naman yung mga congressman nga yung mga congressman nga nakita nila ang grabe ang anomalya ni Inday Sara. Mga nakaw dito, di ba? Ayun 53-0, 53-0. So yun pa lang doon pa lang nakita na ng mga congressman, kaya nagiging 0 talaga. 53-0 sa Butuan, kaya nayakyat sa plenary. Di ba? Kaya magandanda ka na Inday Sayad, kayong mga didilis na senador. Sana magbagong isip ninyo para naman na gumanda na ang Pilipinas. Kasi problema talaga yung Pilipinas, hanggat nandiyan ang mga Duterte ang gulos, puro lang laman ng balita eh. Di ba? Kaya wala sa hulog talaga. Di ba mga busing, mga madam? Di ba? Hanggang dito na lang mga busing, at least
nakita natin ang kabubuhan ni Inday Sayat. Hindi talaga pwedeng magiging presidente yan sa Pilipinas. Di ba mga busing mga madam? Okay, hanggang dito na lang mga busing mga madam. Once again, wag po nating ipag-pray natin sa Diyos na hindi makalusot si Inday Sayat sa impeachment sa Senado. Sana nga magbago ang ulo, na ang ulo ng mga didilis, magbago ang isipan nila. Di ba? Kasi nga buang Okay? Okay, hanggang dito na lang mga busing mga madam. Okay, once again, please pakidalaw naman yung aking YouTube channel na Idi Makasilang po. Idi Makasilang po. Subscribe po kayo, click ang notification at maki-click ang notification at ang bell. Makita niyo ang i-download ko po, i-upload ko po lahat ang mga aking mga i-upload ko po lahat ng mga aking mga vlog dito sa Facebook para makita niyo po ang aking ina-upload dun sa aking YouTube channel, Idi Makasilang po. Okay? Maraming salamat po. Mag-follow po kayo at mag-subscribe po. Follow and share at mag-comment. Sa aking Facebook naman, maraming salamat sa mga followers ko. Malaking pagbabago ang aking Facebook ngayon. Maraming nang dahil sa inyo, kaya nagbago yung aking Facebook. Maraming salamat sa aking mga followers. So hindi pa nag-follow po, please follow, like and share at comment at babasahin ko po mamaya. Okay, mga busing mga madam, thank you again. Ang kapayapaan sa inyo mga busing mga madam dyan sa Pilipinas ay sumasa inyo, at dito naman sa amin sa Canada sumasa amin, at sana gumaganda pa ang inyong buhay. Sa amin naman dito, ang kapayapaan namin dito sa Canada ay sumasa aming lahat. Okay mga busing mga madam, bye bye, peace.